So yun mga kabatang, yun no? Ang oras po ngayon ay alas 10 na ng umaga. At tayo katatapos lang kumain kaninang mga bandang alas 9, yun no? Lumabas ngayon ako at tambay-tambay muna tayo dito sa may sa may 7-Eleven o High Life. Kain naman lang ng kape at sobrang lamig. So yung mga kabata, yung aking suot na ito ngayon ay tatlong magkakapatong jacket at meron pa ditong long sleeve, meron pang t-shirt dahil malamig. Ito lang sinuot ko kaya mo na yung mga ngayon po ay 10 degree kaya pa naman lamig. Pero kahapon mga kabatang yan talagang 8 degree, bumanat ng 8 degree. Talagang sobrang lamig talaga mga kabatang. So punta muna tayo ng ng 7-Eleven o High Life. Inom muna tayo ng kape. Yun. So yung mga kabatang, yung mga nagtatanong din yan kung maganda raw dito sa Taiwan. Masasabi ko bili muna tayo ng kape at ikukwento ko sa inyo mga kabatang kung maganda nga dito sa Taiwan. So yun, kumusta kayo mga kabatang? Ngayon lang tayo nakapag-update ngayon sa channel natin. Talagang busy pa rin, lagi naman busy dito Sabado linggo lang walang trabaho. Hindi tayo makapag-content ng maganda, hindi tayo makagala. Kagaya nung nakaraan, nakapaggala tayo. Pupunta tayo ng Taipei, yun. At makapamasyal tayo sa Taipei Station. At nakita nyo naman yung malaking Christmas tree doon. Yung hindi pa nakakapanood doon, yung malaking Christmas tree doon sa Taipei Station, yun. Panoorin nyo, ang ganda talagang tumambay doon mga kabatang. Talagang sityong napaka ganda. Habang ako'y nandun, inom ng kape. Ako, alam mo naman, Batanggay nyo, may hilig sa kape. Ngayon, naglakad-lakad muna tayo para ma-exercise ng katawan. Yan, nakapanjama lang tayo, yan. Outfit check, yan. Nakatsinilas lang, yan. Mga bata nakatsinilas, yan. Nakamedyas, nakapanjama, yan. Ganyan lang ang outfit natin, mga kabatang. Outfit check, napakalamig. Abot pa dito sa Taiwan yung yung outfit check na yan. So yun, vlog lang ng vlog mga kabatang. Para malaman nyo kung mga ginagawa ko dito sa Taiwan. Kung kwento ko sa inyo kung kung maganda talaga dito sa Taiwan. Depende yan mga kabatang, depende. Kaya kwento ko sa inyo, bili muna tayo ng kape mga kabatang. So yun. Yun mga kabatang, liman tayo dito. Hanap tayo ng ng mabibili natin ng kape. Nasa tabi tayo ng karsada mga kabatang. Yan. Ganito ang Taiwan pagka umaga, yan. Mga busy mga tao, Sabado linggo. Yun. Hanap tayo ng mabibili ng kape. Ang gusto ko doon sa High Life tapos tambay tayo sa plaza. Hindi tayo tatambay sa park. Para hindi masyadong maingay. Maganda dito maingay maingay tabing karsada. Yun. Ganun tayo ng kape dito. Minabili. Hindi tayo sa Family Mart mga batang. Hanap tayo ng kape. Nabili ng kape. So yun mga kabatang, yun ang lamig dito. Yun, nakabili na tayo ng kape sa may Family Mart, halagang 25 NT, yan ang kape. So dito tayo ngayon sa may park, yan mga kabatang. Yan, dito tayo sa may park mga kabatang, yan. Dito lagi ako tumatambay, yan. May park na ito, yan. Dito ako tumatambay lagi, yan.
Yan, maganda dito mga kabatang. Tapos meron ka diyang mag-exercise ka, yan. Ano, mag-exercise ka dyan, yan. Bila. Tapos may tubig din dito, may kuha ng tubig. Okay, halimbawa, dumi na kami, may tubig dyan. Yun yung tubig. Yun, oh. Kape. Kape tayo. So yan, pag-usapan natin yung kung maganda nga ba dito sa Taiwan. Yun. So yun, mahangin-hangin pa, lamig pa. Yun, outfit check, yan, oh. Nakapanjama tayo. Bonnet. Nakapag tayo, lagay ng mga bag natin ng gamit. Yan, naka-medyas lang yan, tsaka tsinelas. Ang ukay-ukay ang ano, ang pajama yan. Ganito lang, kasimple. Jacket, yan. Outfit check. Napakalamig. Outfit check tayo, nakigaya tayo doon sa mga nag-outfit check para maiba ng mga ating vlog. Yun, buksan na natin yung kape. Kwento-kwento muna tayo mga kabata ngayon kasi isang linggo akong hindi nakakapag vlog. Kasi lagi naman akong ganun 5 days, 7 days. So yung mga kabata, yung tatanong ng ano, yung maganda nga ba dito sa Taiwan. So inom muna tayo ng kape. So yun, una sa lahat, maraming salamat doon sa nanonood, sa mga bago kong subscriber mga kabata. So yun, sabi din, amin lagi may tatanong kung maganda nga ba dito sa Taiwan magtrabaho. So yung mga batang, sabihin ko sa inyo, ako po ay 11 years na dito sa Taiwan. Ay ang kontrata dito ay 12 years. May dumaan na namang kuwan, yung eroplano. Lagi minadaang eroplano din eh. Nakakayamot ka. Baka laging mag-vlog din eh. Laging daanan dito kasi sa lingko ng eroplano. So yun, diretso tayo sa pinag-uusapan natin. Yun, 11 years na ako dito sa Taiwan mga kabatang. So nung ako nasa Pilipinas, wala akong talagang napapala sa sweldo ko noon. Yung ako'y nag-cashier ako niyan, na merchandiser ako niyan sa mall. Yan, nag-undox lechon pa ako niyan. Sa mga pabrika. Kasi ako nung binata ako, talagang waltas din ang pera ko noon eh. Yung kumbaga enjoy pa yan, mga barkada doon. Okay. So yun, decide akong pumunta dito ng Taiwan. So sa awa ng Diyos, ngayon 11 years na ako dito sa Taiwan. Meron pa tayo natitirang isang taon na kontrata. Pero depende sa employer kung i-extend ba yung ating kontrata. Depende kung nagustuhan ka ng kuwan. Kasi dito merong nakaka 15 years ang kontrata, ini-extend nila. Nung panahon ng COVID, iwan ko lang ngayon kung pwede pa yung ganon. Pero yung iba talagang hanggang 12 years lang. Pero iwan ko lang natin pagka magte-12 years na tayo, tingnan natin kung may extend tayo. Malakas pa naman ako, bata pa. So yun, ako 11 years na dito. So yung mga nagtatanong mapapunta dito sa Taiwan, kung kayo ay halimbawa yung ilog, halimbawa i-depend natin doon sa ilog na naagos ang ilog. Yung trabaho dito, yung takbo ng ilog, sundan nyo lang yung takbo ng ilog. Kung sasalungatin yung takbo ng ilog, kung anong normal ang takbo ng ilog, yan ang susundan mo. At makakarating ka, makaka 11 years ka, 12 years ka. Basta dito, ang sweldo dito sa Taiwan, minimum sa isang taon ay $27,480. Sa peso yon, sa peso 49,000 mahigit, 49,000 pataas, mga depende sa palitan, mga kulang na 50, basta 49,000 kayo. Depende sa palitan. So yun, kung hindi maganda dito mga kabatang sa Taiwan, hindi ako magtatagal dito sa Taiwan kasi 11 years na ako dito eh. Talagang malaki pagkakaiba na nakapunta ako dito ng Taiwan. Malaki pagkakaiba sa sweldo sa Pilipinas, talagang malaki. Lalo na pagka ang napunta mong kumpanya ay maganda, yung number 1 dyan, overtime lagi. Lagi na overtime, yung sinasabi ko lagi. Yung sa mga bago pa lang na papunta dito, yun, apply lang kayo. Apply kayo sa City Employment Agency sa may Malate yan. Search nyo lang yung sa Facebook, City Employment Agency. Yun ang agency ko. Ngayon 11 years na ako dito. Yun. Maganda talaga kasi nung wala ako sa Taiwan, talagang hindi ka makakabili ng mga anumang bagay na mabibili mo.
talagang malaking blessing pa kinakapunta dito sa Taiwan. Depende sa tao kung ikaw ay ang focus mo ay sa pamilya mo. Ako kasi may asawa na ako, focus mo sa pamilya mo, sa mga anak mo, talagang maiiba ang buhay mo. Talagang ang ipinapayo ko diyan sa mga nagpupunta dito ng Taiwan, magsikap kayo dito sa Taiwan. Kahit kaunti lang ang sahod, pero pag yun ay naipon ninyo, dadami din yan. Kasi kahit kakaunti ang sweldo nyo at marunong kayong humawak ng pera, dadami rin yung naipon nyo. Tapos kailangan mag-invest kayo. Yung mga hindi nasisirang bagay na i-investin niyo. Yun. May padaang mga Taiwan sa Chikwa yata. So yun. Kaya yung kaya ako nagtagal dito sa Taiwan, yun, naka 11 years na nga siya, sabi ko. Sa akin, kung hindi ka naghahanap ng malaking sahod, kung kontento ko na sa sahod na ganyan, mag-iiba talaga ang buhay mo. Depende sa tao kung paano paghawak ng pera. Yun, nasa tao naman yan, kahit na nasa abroad ka, malaki ang sinasahod mo, depende rin sa paghawak ng pera na masasahod mo. Kasi talaga dito sa Taiwan, maliit lang ang sahod sa akin na maliit lang ang sahod, pero doon pagka naman overtime, nakakabawi ka talaga. Number one talaga, pag ikaw ay mag-overtime dito, yung hataw sa overtime, talagang maganda talaga ang sahuran. Pero pagka walang overtime, yung minimum laang, mababa. Kasi yung ako wala akong overtime, nasahod lang ako ng mga 22,000, depende sa days. Kagaya nung nakaraan, 21,000 yung sinahod ko, walang overtime. 21 days yon, kasama na lahat ng mga kaltas-kasta doon, pati broker, lahat na. Luminis ako ng $21,080. Yun yun ang $21,000 lilinis nyo doon, mga kabataan. May dumaan na naman mga Chikwa. So yun. So yung laging sinasabi ng mga gusto mag-apply dito, kung maganda raw ang trabaho dito sa Taiwan. Depende rin po yan kung kaya nyo yung trabaho, kung ang inyong kumpanya ay ma-overtime at mabait ang employer ninyo. Yun ang kagandahan doon. Doon sa klima naman dito sa Taiwan, taglamig din, tag-ulan. Ganyan din sa Pilipinas, nasobra din lamig. Dito naman nag-i-snow din, kaso lang doon sa mga bundok, kagaya nung sa Yilan, sa Taiping San, sa Yilan, yan yung kagandahan dito. Pero pag nandito ko na sa Taiwan, parang nasa Pilipinas din. Parang nasa Pilipinas ka din. Makakain mo rin yung mga gusto mo kainin na pagkain Pinoy. Kadami ditong pagkain Pinoy pag pupunta ka sa Taipei. So yun, ang masasagot ko diyan sa yung tatanong na kung maganda raw sa Taiwan magtrabaho. Maganda sa Taiwan kung wala kang trabaho sa Pilipinas. Yan. Na hindi ka regular. Yan, maganda yan. Ang sinasabi ko sa inyo. Maganda sa Taiwan kung wala kang trabaho sa Pilipinas, apply ka na dito. Tapos pagka ikaw ay masipag-sipag ka pa, kung gusto mo talagang ikaw ay lumaki ang sahod mo, pag nakaipon-ipon dito sa Pilipinas, cross country ka. Marami ditong agency na nagpapunta ng Canada hanggang Poland. Yan. Ganyan, marami dito ma-apply agency. Pero na lang din, ingat-ingat din pag nag-a-apply dito kasi marami din ditong mga nalukong mga nag-cross country, talagang nakakaawa, mga naluko. Pero dito, meron talagang agency. Kailangan, kung kayo magko-cross country dito at nakapunta kayo ng Taiwan, nakaipon-ipon kayo, nakaluwag-luwag na, gusto nyo punta ng Canada, maghanda na kayo ng malaki-laking pera. Sa peso, kung sa agency ka dadaan, maghanda ka na ng makaipon ka na ng mga kalahating milyon, ganyan. Mga kulala kalahating milyon. Ganyan. Pero kung ikaw ay yung merong mga kilala sa Canada, yung mga kinukuha ka, yung gano'n, yung
anong tawag doon, hindi ko lang ano, basta yung kinukuha ka ng kumpanya na sa kanila yung hindi ko lang anong tawag sa kanila eh. Medyo mababa ang ang placement fee nila. Pero dito kung dadaan ka sa agency, mahal yung angkot mo. Kailangan may ipon ka kahit mga 250,000 na intake. Para kung gusto makapunta ng Canada, gusto mo talaga. Kasi pag agency, mahal talaga eh. Pero meron nakakapunta ditong puntang Canada, eh, konti lang ang nagagastos. Kasi may mga kaibigan sila sa Canada, hindi ko alam kung paano ang process doon eh. Hindi ko alam kung paano. So yun, ang masasabi ko lang, kung maganda sa magtrabaho sa Canada, maganda ang magtrabaho sa, mali pala, kung sinasabi nyo maganda magtrabaho sa Taiwan, ay sa akin, okay na sa akin ito yung magtrabaho sa Taiwan. Depende naman sa tao yun eh, kung mahal mo yung trabaho mo, yun lang yun. Pag minahal mo ang trabaho mo, ibig sabihin, nagagandaan ka sa pagtatrabaho dito sa Taiwan. So yun, ang makakasagot niyan ay kayo na kung anong maganda kung maganda ba magtrabaho sa Taiwan. Basta depende yan sa pagtatrabahuhan nyo at depende rin sa taong magtatrabaho. At saka hindi naghahangad nung sobrang laki ng sahod o kung ano mang napuntahan yung kumpanya, kung may overtime o wala, tanggap nyo yan. Kasi ganun dito sa abroad, hindi naman porket nagpunta ka ng abroad ay may swerte mapunta kang kumpanya na maganda ang trabaho mo, lagi may overtime. Depende rin yan kung sa sitwasyon, depende kung ano mapunta nyo. Swerte-swertihan lang yan. Tsaka depende sa paghawak ng pera, kung paano paggastos mo, kung paano ko makakaipon, kung paano mo mapaganda ang buhay mo pag ikinag-abroad, kung nandito ka sa abroad. So yun mga kapatang, hanggang dito na lang yung ating vlog for today. Kutuhan mo na lang yan at sinagot ko lang yung mga nagtatanong na maganda ba dito sa trabaho dito sa Taiwan. So yun, maraming salamat po. Bye bye.